siomai shrimp recipe na bukod sa napakasarap, napakadali lang itong gawin. Kaya naman kung gusto mong itry at gusto mo ng bago, panoorin mo hanggang dulo, tatapisan na natin. So una, meron tayo ditong ground pork. Maglagay lang tayo ng chopped spring onion. Sunod naman, maglagay na tayo dito ng chopped garlic or minced garlic. Then timplahan lang natin to ng sesame oil, salt and pepper to taste. And then, maglagay na rin tayo dito ng cornstarch. Haluin lang natin until mag-well combine lahat ng ating mga sangkap. And then, once okay na yung ating mixture, ay pwede na tayo mag-assemble o mag-wrap. Gagamitin tayo dito ng shrimp, nabalatan ko na yan, nalinisan at nahugasan, at ng molo wrappers. So, kumuha lang tayo ng 10 pirasong molo wrapper at mag-scoop lang tayo ng ating pork mixture at maglagay na tayo sa ibabaw nito ng shrimp. Make sure lang na nakadikit na mabuti ang ating shrimp sa ating pork mixture. And then, ilagay natin to sa ating molo wrapper. And then, magpahid lang tayo ng konting tubig sa ating molo wrapper para naman masigurado natin kapag finold natin to ay nakasil ito ng mabuti at hindi bubuka kapag na-steam natin to. And then, gawin lang natin yan sa natitirang molo wrappers at ang ating mga mixture. Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, huwag mo kalimutang mag-subscribe and i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat! Once narap na natin lahat ng ating mixture at ng ating shrimp, ay pwede na natin yan i-steam. Ilagay lang natin yan sa steamer rack. Since maliit lang yung ating steamer, ay konti lang yun na ilagay ko. And then, nag-second batch ako ng pag-i-steam. So, ihilera lang natin yan gaya ng ginawa ko. And then, steam lang natin for at least 15 to 18 minutes. And then after few minutes, luto na yung ating pork and shrimp dumpling. Lutuin lang natin ang natitirang dumplings. At para naman sa masarap nating sausawan, sa isang bowl pagsamahin lang natin ang soy sauce. And then chili garlic oil. At naglagay na rin ako dito ng chopped spring onion, chopped or minced garlic. Timplahan lang natin ng konting paminta at ng asukal. At maglagay na rin tayo dito ng sesame oil. And then maglagay lang tayo ng konting vinegar. I-mix lang natin until mag-well combine. And that's it. Pwede natin i-serve kasama ng ating pork and shrimp dumplings. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye! Subscribe, like, and share!